Jesus is the ram at Abraham's altar. In Exodus, he's the Passover lamb. In Leviticus, he's the high priest. In Numbers, he's the cloud by day and pillar. April 28, 2025. Balik tayo sa Land of Promise dito sa Holy Land, Mindanao. Papa Bot, your best friend Papa Bot. Habang dito ako nagre-reflect lang ako ano pa 9:29. May pinuntahan na ako sa mga lugar na kailangan asikasuhin ngayong araw. Salamat naman at nakapag-vlog tayo. Buhay tayo. Hindi ka ba nag-enjoy na buhay ka? Kaya nagre-reflect ako sa buhay ng tao Ito lang, simple lang ako Walang kwenta, doktor lang. Yan lang kaya namin. Joke lang. Ito, reflection. Nakikita ko kasi parang walang hinto ang korupsyon. Ano ba? Ano na ngayon? Eleksyon na naman. Nagkakalat ang pera sa daan. Grabe tayo. Walang problema yan. As long as nakikita sana natin na nag-aasenso talaga at hindi naghihirap yung mga tao. Nag-aasenso kasi pag nasa posisyon ka, parang may abuse of power ka Anong rangko mo? Abused. No power. Kaya hindi ako mapigilang ilabas ito sa aking munting damdamin na naka-YouTube. Cordal City ito. Ano lang, maaga pa, wala pa masyadong traffic. Hindi tayo makapag-vlog ng maigi dahil wala na ako sa aking apostolic job muna. Dahil vacation. Vacation ng apo. Walang pasok yung apo Parang nag-graduate na, mag-grade 1 ng 5 years old Kasi sa August ang birthday niya 6, grade 1. Kaya salamat naman at nagising tayo. Ayan ang roundabout ng Cordal City, yung Marble. Ayan, ito lang yung aming lugar. Dito ako nag-high school. Dito inabot ng gira yung nanay ko from Dao Capiz. Nagtataka ako bakit maraming magnanakaw. Sa ibang lugar parang hindi mo man makikita na nagnanakaw sila. Naiinggit ako sa ibang lugar kaya babalik na ako sa labas. Babalik ako dun sa original na Holy Land. Wala mamamatay din tayo Kayo ba, hindi nyo ba naisip niya na mamatay kayo? Hindi nyo ba naisip yan? Anong legacy na maiwan nyo? Nandyan niya sa inyo lahat. Fame, power. Hindi ko nakita kasi umaasinso ang Pilipinas. Ayan, hindi ko parang naawa ako pag nakakita ako ng tricycle din doon sa amin sa abroad. Walang tricycle yung pinupuntahan ko. Lahat nakakotse. Kahit carpenter, may kotse yan. Naglilinis ng restaurant, may kotse yan. Walang motor doon. May kotse. Ang pinakamahal na job doon is labor ka, bartender or something, restaurant. Malaki ang sahod.
Dito, minamaliit natin yung mga karpentero. Mason, doon, laki ng sahod doon. Nakakutsi sila. Kaya, unskilled. Unskilled. Kaya tinatawag yan unskilled. No? Doon sa subject natin na sociology sa college. Ngayon, pagising ko, pasalamat ako sa Panginoon, buhay. Mabuti na lang, walang vertigo eh. Minsan kasi nag-vertigo ako eh. Oh, yan ang curse ng tao dahil may mga sakit tayo. May sakit tayo. Hindi natin, we cannot maintain good health until we die. Siyempre. Nagre-reflect lang ako ha. Marami nang nawala sa mundo. Kayo ha? Kayo ha? Nasa posisyon. Gusto nyong umangat? Oh, may angat nga no. Okay, gusto nyong posisyon. Okay. Give it to the rain. Give it to the moon. Okay. O, nandiyan na posisyon. Maliban na nagbudol ka ng iyong partner, at least nasa posisyon ka na. Yeah? Ayun ang gagawin natin. Magbubudol ka. Ha? Patalsikin. Para wala nang tinik sa lalamunan. O, di ba? Kawawa naman yung mga partner natin. Ha? Tinatraidor natin eh. Oh, yeah? Oh. Grabe yung nangyari sa Pilipinas. Hindi natin iniisip na anytime pagising natin may mga pagsubok na. Di ba? May bukol na, dumudugo na yung itat. May dugo na. May sakit na. Iniisip mo kagad paano mayaman ka, may sakit ka. My goodness. Papa Jesus. Talaga. Iniisip ko yun kanina eh, nagdadrive ako. Kita mo na yung mga abilidad ng mga kandidato. Kodo. Naiinggit kasi ako sa ibang lugar. Matino naman doon. Hindi man priority ang nakaw doon. Hindi priority ang magtagal sa posisyon. Sa atin dito sa Pilipinas, napakawalang hiya natin. Ito lang ang aking stand, no? Ito lang akin. This is my own personal boiling point. Personal feeling. Boiling feeling. Hindi maganda yung ginagawa natin sa kapwa-tao. Sinasabi ko na, mayroon tayong Panginoon na nagbibigay ng lakas, talino, biyaya, lahat-lahat. Si Jesucristo, pinanganak yan, sample ng magandang ugali. Sabi pa nga, siya na yung Misaya, ayaw pa natin. Gagawa tayo ng religion dahil nakakita daw ng angel, yung propeta. Angel na may bangs. Kambing na may bangs. Pinalitan yung Holy Bible. Ako kahapon Sunday, Sunday kahapon, Monday ngayon, Lunes. Ang topic ni Pastor John MacArthur is after Pope Pope Francis. What else? Kasi yung mga religion gawa ng signs, naniniwala sa miracle,
Tapos na ang miracle. Nabuhay na si Jesucristo. Ano pang dinadagdagan, bawas natin? Pag sa akin lang, naniwala ako kay Pastor John MacArthur at naniniwala ako sa mga pastor namin sa pare na nagsasabi si Jesucristo ay nabuhay. Nung namatay, nabuhay. Yun lang. Hayaan mo na yung bakit siya namatay, dahil parang yan ang picture ng tunay na tao na nagmamalasakit sa kapwa-tao, na hindi mo siya traidorin, na hindi ka maging false witness. Binigay na yan ang 10 Commandments eh. Thou shall not bear false witness. Nandun na eh. Hindi natin sinusunod yung tinanggap ng aking lolo na si Moses. Lolo Moses, nakatanggap siya ng theophany. Naging humble. David naging humble. Jesucristo naging humble. Nung namatay si Jesucristo, nawala na. Mabuti may naisulat na Holy Bible na Biblia. Naging hambog ng mga tao. Hambog na. Hindi maganda. Lalong-lalo na sa posisyon na. Mahambog na. Mahirap ba maging humble? Mapakumbaba? Mahirap ba? Tanong ko lang. Di ba? Kasi we are setting aside, or we don't care about Jesus Christ. Yun sana ang katawan ng Panginoon, na gumawa at lumikha ng sanlibutan. Ikaw, kayo, ako, sila, mga tao, at ang lahat ng nakikita ng ating mata. Lalong-lalo na yung hangin na hinihinga natin. Ayaw niyong makinig kay Papa Bot eh. You are really stubborn. Na hindi nyo ba alam na ako ay nagha-high blood na at naiinis na, nagkakasakit na. Nagkakasakit na tayo sa kagawa-gawa ng YouTube video. Yan, nandun lang na lahat ang aking vlog. Mabuti mayroong YouTube eh. Noong 2010, in-interview ko ang tatay ko, pinanganak sa Danao, Cebu, yung lolo. Ang tatay ko pinanganak sa Ormoc, Leyte. Di ba amazing yung evolution ng tao. Di ba? Nanay ko in-interview ko 2010 Kasi original na vlogger ako. Pag may kumontra diyan, lagot. Unprecedented sa isip ng tao. Mahilig kasi ako ng memorabilia eh. Yung memory. Memory. Mahilig ako niyan. Hindi ako nagkamali. Lahat ng album sa bahay nasa akin. Yung maliit kami, nandiyan tinago ko. Ngayon nasira na yung aming Malacanang Palace. Hindi yan maasikaso ng kapatid ko na si Ate Cynthia. Hindi niya yan maasikaso. Mabuti, ninakaw ko lahat. Buhay pa yung nanay ko, pinagkulikta ko na yung mga album nasa akin. Na-scan ko, nasa YouTube na o nasa Facebook. Mabuti na lang manandyan. 1,500 na special na product. Di ba already sell? I don't know. Basta special. Opo, sige. Itong mundo kasi nagkalat-kalat. Dapat isang pangalan na lang ng lahat ng gasolina. May XS, XCS, then Silver Spoon, ano ba yun? B-Power. Sa Caltex iba na naman. Dapat isa lang, gaya ng ATM machine, isa lang ang pindutin. Password na lang tayo magkaiba-iba. Yan. Iba-iba. Grabe talaga ang mundo. Grabe ang mundo. Sa Japan, left side road magdaan. Dito sa Vietnam, right side road. Thailand, left side road. Ang right of way. Amerika, right side. Baliktad ang mundo. Magkatabi lang, magkalaban pa ito. Gasolina at saka crudo dito katabi ko. Magkalaban, magkatabi lang.
Kaya nagka-watak-watak tayo dahil dyan. Nagka-watak-watak tayo dahil dyan eh. Ha? Hindi tayo nagka-intindihan. Oh, sige. Kaya dito tayo sa Sulweta Shell Station. Hindi pagyayabang. Younger brother ni mother-in-law ang may-ari nito. Minana ng mga anak niya. Doon sila eh, richer side. We are poorer side. But nevertheless, marami tayong natutulungan tao. Marami tayong natutulungan. Sa mundo kasi, hindi sa kayamanan. Sa puso at damdamin na makatao ka, hindi ka materialistic. You walk the earth basing from the preaching of Jesus Christ and the prophets no sa New Testament. Yeah. Opo. Yeah. Hindi ako kasi nasisilaw sa mundo. Maliit pa ako. Hindi ako nasisilaw. I don't care about, iniisip ko lang makapag-aral. Nung medyo maganda naman yung buhay namin noon, nakapag-aral talaga kami, na parang wala kaming kaba na hindi makapag-college. Sa maliit na baryo lang, ng baryo 5 ng Banga, South Cotabato, Mindanao, Philippines. Doon ako last week. Ang lupa namin doon, kahit ngayon summertime, April 28, 2025 ngayon. So April summertime, palay ang tinatanim, wala namang ulan, walang irrigation. Blessed na blessed yung lugar namin. 5 tao ang kumuha. 3 hectares, 5 hectares, 6 hectares. Nasa kanila ang BOS. Voluntary offer to sell. Kasi mahirap lang kami. Minsan siguro walang harvest, hindi makapagpadala ng pera, nag-aaral kami. Ibininta na lang ng aking tatay sa tenant. Kinuha ng tenants. Kaya praise the Lord, nabawi namin yung 3 and so forth and counting na mabalik sa amin yung property. Yan, di ba? Yan ang mundo. Napakahirap. Nag-aaral lang kami. Ako, aral, high school, pati na bisyo, nabiyayaan. Praise the Lord na hindi tayo belong to the moron side. Average tayo, sir. Average. Hindi naman tayo siguro bright. O baka bright, hindi ko alam. No? Nasa average tayo ng kategory ng utak. Magandang memory ko, no? Yung pinaka-latest memory ko, yung sinubukan ko na pumunta doon. Uy, may makina pala doon, 1960, yung rice mill doon na na-assign. May rice mill doon, itinayo ng tatay ko, nanay. Ang makina noon, 1960 memory pa yun. I forgot it already. 70s, 80s, 90s, 2000. RN. Sabi ko, ay, nandito yung motor namin, yung may rice mill. RN yung makina. Nakita mo yung memory ko? Hindi ka ba nainggit? Kaya siguro nabiyayaan na magandang utak. Hindi naman pagyayabang. Baka maganda nga ang utak sa family namin. Dahil mayroon tayong dugo na Osminia. Baka matalino yung mga lolo natin, ano. So, thank you Lord. Biyaya. Thank you. Salamat. Ano ni? Sa ano na promo naman. Pirmahan ko ni? Pangalan, address. Balikan ko lang? Okay po, pwede. Balikan ko lang. Sige. Okay, Thank you, sir. Thank you. Ibang klase to. May mga karga, full tank. Ayan, karga, full tank. Ayan. So, tutuloy tayo sa ibang. Grabe pala dito. Sikip-sikip. Maraming mga umuutang ng gasolina yung mga pulis. Swerteng negosyo talaga ang gas. Reflection na naman, no, about gas. You know what? My reflection about gas? That's fossil fuel. Fossil fuel.
for millions of years na deposit yan. Fossil from organic yan eh. Parang grass or something na living matters noon. Wow, my goodness. Na-deposit sa ilalim ng lupa doon sa Saudi Arabia o saan yung source ng mga fuel na yan. Di ba? Grabe ang Panginoon. Hindi tubig lahat ang ginawa. Ang oil ang nagpapatakbo ng ating mga motor. May nag-imbento na tubig, tumatakbo ang motor. Grabe ang biyaya. Tumatakbo lahat. Ang reflection ko, kapag ito, dyan, just a small window. Tingnan nyo. Lahat niyan, halos 99% fossil fuel. Gas. Ang iba dyan, hybrid na eh. Yung battery na. Battery. Habang tumatakbo, nag-charge ang battery. Hybrid. Meron kami dyan. May BYD kami eh. Yan, magwa 1 year na yung BYD ng anak ko. Habang tumatakbo yan, nagcha-charge. Hindi ka, you will not be worrying about empty tank. Ngayon, mayroon siyang charging. Nagpadabaw kami, nagpabukid nun, Buda. Yun, 300 pesos lang ang worth ng charging. Ang gas full tank parang hindi nagamit. Kung ganon, naka 500 kilometers ka natakbo, 300 pesos lang. Sa normal, 6,000 siguro yan. Ako pag nag full tank ako ito, pag nag full tank ako nito, 3,000 papunta, 3,000 pabalik. Yeah. Ganun kamahal ang kalakaran sa mundo. Reflection ko ngayon, grabe, pasalamat tayo. Mayroon tayo niyan. We must be grateful na binibigay ng Panginoon yan sa atin. Fossil fuel. Yung iba parang hindi mo maintindihan bakit pa nagnanakaw. Hindi mo man madala sa impyerno yung mga kayamanan nyo. Tigilan nyo na ngayon mga politiko. Bumalik kayo sa Panginoon natin para marami ang maging maligaya. Marami na maliliit na tao dito eh. Hindi nyo pa tinutulungan. Bakit ako ganito? Kasi parang, bakit may first world country? May Singapore. Ha? Ito na lang, yung mga pinupuntahan ng mga OFW, bakit nandun sila? Kasi walang magnanakaw noon. Walang magnanakaw. Romara. Romualdez Marcos Araneta Romara. I love you. Ano bang nangyayari sa mundo natin? My goodness. Are you out of your minds? Binigyan na tayo ng everything, lahat na, technologies. Away-away pa rin ng Panginoon. Away-away pa rin ng religion. Puro kayo kasi mga hypocrite. Si Papa Bot, aware talaga, nagkawatak-watak ang mundo dahil sa hypocrite na tao. Nasa pulpito pero sinungaling. Ha? Material things ang hangad sa mundo. Ha? Di ba? Ulitin ko. Nakapag-aral kami dahil sa hirap din at dinanas ng magulang ko. Kunti lang may lupa, pero I don't think every 6 months kasi yung palay. Ang tagal, ang pera.
In between, nag-uutang-utang pa yan. Din ang cropping ang ibabayad. Ay, ngayon, naisipan nilang mag-buy and sell. Buy rice, sell rice, buy corn, sell corn, buy corn, then sheller. Padpad ang tawag yan, padpad eh. Sheller. I-dried up yan sa concrete na dryer, yung solar dryer na simento. Yan, mas mahal yan. Oh. Kasi doon yung tawag niyan, yung from the harvest, yung corn, parang wala mang bibili na corn ulit. Kaya ano mo yan, sheller mo, shell out yung tawag yan, corn sheller yata. Hindi ko alam kung ano mga technology na bago ngayon para dyan. Ibinta mo, padpad na. Mas mahal kung dried na. Tapos kupra. Yan, nakapag-aral kami. Ha? Nabaon kami sa utang. Grabe ang dinanas na magulang ko, hindi biro. Kaya kayo magbago na nga kayo. Balik Kristo tayo. Yung mga kamukha ko. Father Moses. Kawawa yung mukha namin, no? Parang mukha namin pinagdugtong-dugtong ng mga unggoy. Okay, dito na tayo. Bye-bye na. I love you. God bless you and keep you. God shines on His face on you and be gracious unto you. God turn His face to you and give you peace. Bye-bye. Bili pa tayo ng reflector, ha? Doon lagay natin sa gate. Mga radios na aking motor. Dapat may reflector para kung gabi makikita, umiikot, ganyan. Basta yellow ang maganda. Reflectorize. Dali lang. Yeah. Baba tayo. Off na lang natin yung machine muna. Magastos yung fossil fuel. Ay, meron pala dito sa South Cotabato, sa Tangtangan. May natural gas, my goodness. Karugtong na naman yan ng Sharif Agwak. Alam ko Mindanao the richest. Kaya sabi ko Holy Land eh. Promised Land pa. May na-discover yan kay Pastor Warren Aragona. Mayroon 28 na tubo. 20 feet yan per tubo eh. Umabot doon, lumabas, bubbles lang oh. Naku, ang gas pala na part niyan. So, kanyan, liquid and gas eh. Umiilaw, kaya yan ang source ng kanilang sumisindi, source ng kanilang burner sa bakery nila. Yung ano yan? Treats. Teddy bear treats. Sa Google yan eh. Ino-order online. Kay Duming yapon eh? Ay, hindi na. Dito sa likod? Dito ko hagapon, nagbakal ko to interior. Boss, pilangan i-fix din mo ng battery. Ano to, insulated dito? Babakal ko kwan ng yellow nga reflector nang ginabakal. And we have seen through His Word that God has always made a way for us. Yeah. So patapos na yung ating episode for today, March 28, 2025. Dito lumalakbay tayo sa Johnson Drive dito sa Coronadal City, no?
At ito lang aking opisina. Dito tayo dahil maka-reflect tayo, makapag-vlog tayo. At ang nakikita natin, isali natin kung anong mga sideline na content, no? I-content natin. We create content sa ating nakikita. From the blessing to curse. Blessing, yung biyaya ng Panginoon. Yung hindi naman biyaya, yung mga barumbadong driver. Kaya nakikita natin yan, ha? Just join me with my journey. Be part of my life. I will be also joining you kung mayroon kayo mga channel, i-follow kayo, and I will see to it na I will learn from you. Alam mo, itong mga ginagawa ko galing din to sa ibang tao observation ko rin sa kanila kaya nakalap ko yan at ginawa kong content. Praise the Lord, maganda naman para sa mga tao, para malaman nila. Ayun yung KCC Mall na original. Yan. Marami ng branches yan. Oo. Baka talunin pang SM yan balang araw. Yan ang mga blessing. From C, patriarch ng C, yung SM, hanggang more than 100 na kanilang SM branch, or hindi, mga 80 siguro. May BDO pa sila. Yung mga blessing na yan. Ganyan. But all in all, ihanda mo sarili mo. Pag time will come, wala na rin tayo. Wala na. Babawiin ng Panginoon yung buhay natin. Sinasabi ko, nasa Holy Bible lang lahat Life is just chasing the wind. Useless, sabi ng Ecclesiastes Tama yung wisdom ng Holy Bible. Huwag natin ibasura yun. Tama yun. Be careful. Yan ang Holy Bible natin. Inilawan ko yan inilawan ko kasi gusto kong mauna. Di ba? Pag cruising yan, araw, cruising at araw, mag-ilaw ka. Ito lang itong yan 2 to 3 seconds. Pag barumbado siya, gawin mong 5 seconds. I'm just sharing my journey to you. At salamat naman nandyan ka at nanonood, yung iba, ang views nila 100,000 after 24 hours. Sa akin, mabuti sana kung may makinig. May isa, dalawa, tatlo, lima, ganun. Akin lahat yun. Hindi, sa totoo lang, hindi ako after ng monetization about my content. Ayaw ko. Kasi hinahaluan ko ng Holy Bible, mahiya naman tayo. Hinahaluan natin ng Hesukristo, mahiya naman tayo. We are talking about God, tapos you earn money about that? No. From that? You earn money from that? No. Hindi ako ganyan. Hindi ako pinanganak na malupit. Tagal ito Tagal? Oo. Ay, wala pala akong CCTV. Ay, nandyan. Ayun, nagmamadali si Manoy Ingat ka, Chong. Marami kang millions kaya parang wala sa'yo ang masira ang sasakyan. Gusto mong ibuli lahat ibuli mo na lahat ng katabi mo, para kang soldier of this fortune. Yan ang tendency kasi pag may pera,
may power, may connection. Karamihan, kunting pera lang, mayabang na eh. Kami, pang bahay lang palagi. Pero hindi nyo mabibilang ang aming joke lang. Huwag na tayo we will not talk about wealth kasi hindi maganda. Kung ano ibigay dyan, buhay, may oxygen, may hangin ng ilong. Kung wala nang tumatakbong hangin dyan, di wala na, babay ka. Wala na eh, wala nang hangin eh. Ayun sa dulo, mabilis i-block natin i-block natin. Tingnan natin kung titirahin tayo sa gilid. Kanina ka pa eh. See? Mabilis ka eh. NBT 9958. Mabilis eh. Na-block ko siya, brake siya. Kasi kung di siya nag-brake, sira ako. Sira din siya. Ayaw ko kasi na pag nagmaneho ako, yung nakikita ko na bumabaranda na sa dulo, ayaw, magbe-brake na ako. Ibigay ko talaga lahat sa kanya. God will make a way. Papa Bot will make a way also for you. Di ba? Bilis niya eh. Yung tricycle nagbara. Nagbigay na nga ako ng daan. Nagbara pa siya sa daan ko. Adi, ilawan ko na lang yung sa motor doon sa dulo. Rong parking mga chong, nung sa mga puot na kaya dali. Kadaghang bakante diha. Ni kanaog pagyud. Malagyod. Wala talaga. Usapan natin yung mga mayabang. Ang bilis-bilis nun eh. Nakabaranda na ako naka-slant na ako. Hindi lang ako umilaw. Tapos ang bilis niya talaga. Blockingan ko siya. Brake siya. Matalino siguro. Kung bubu siya, tatamaan yung katawan ko. Kung akong magsas ko sa inyo, naku, pwede. Kaya lang na maawa ako. Saskuhan ko kayo, yung parang abusuhin ko kayo. Let's say ganito nasa inner lane ka. Inner lane ka. Motor ka lang o tricycle. Okay? Nasa likod mo ako. Marami dito. Okay. Ayaw mong tumabi. Meron namang space doon sa outer lane. Ayaw mong tumabi talaga. Siguro pag nasa outer lane ka, the first 200 meters na walang obstacle, pwede ka outer lane. But kung medyo may obstacle doon, sinyas ka na to the left. Kuha ka na ng inner lane. So sa inner lane ka, sumusunod ako. Pag saskuhan ko kayo, ganito. Bubusinahan kita kapag may nag-overtake dito sa kanan. Sa kanan ko na sa outer lane siya mag-overtake. Bubusinahan kita. Pag tumabi ka sa kanan, lagot ka, patay ka. Di ba? Kaya patay ka talaga kasi tumabi ka eh. Ako hindi ako nagbusina. Hinayaan kita na sa inner lane. Di ba? Hinayaan kita kasi gusto mo eh. Ayaw mong tumabi eh. Di ba? Pag gusto ko nang overtake, one shot. Stop, one stop o busina. Tak, tut, ganito. Ganon. Pag ayaw pa rin, gaganunin kita. Yan. Pag ayaw pa rin, mag-overtake na ako sa iyo pag malinis yung aking, pag hindi solid lane. Solid line. Pero didikit ako ng mga 1 foot sa iyo. Tuturuan kita ng leksyon. Mabilis. Saghiran kita ng parang mag-overtake ako sa iyo, hindi 1 meter o 2 meters, hindi 1 foot. Kasi kung bumaliktad ka, babayaran lang kita. Joke lang. Kaya huwag kayong mag-stubborn naka maliit ang sasakyan nyo. Di ba? Kung naka 4 wheels ka, nasa inner lane ka, it's okay. Baka practice driving ka, so you have all the right to be safe sa inner lane. Bahala ng mabilis dun sa outer lane na sila mag-overtake. Okay, bye-bye. God bless you, ha? Nag-bless na ako kanina. Sana humaba pang buhay natin. Mag-enjoy pa tayo.
sa kalakaran ng mundo at saka mga biyaya ng Panginoon na talagang biyaya na tudo-tudo na hindi naman natin minsan pinapansin ang kabutihang loob ng Panginoon. Hindi tayo pumupunta sa mga lugar na gustong-gusto ng Panginoon. Ang pinupuntahan natin yung parang bawal sa Panginoon. Alam mo na kung ano yan. Oh, see? Nangangaral lang ako. When you pray, kahit na wala ka sa church, huwag ka lang gumawa ng kasalanan. Ha? Don't make it a business na puro kasalanan ang ginagawa mo. Nagnanakaw ka. Oh, purok president ka lang. Ha? Purok president pa lang magnanakaw na. Ay, naghahanap buhay ka dyan sa property ng purok mo. Walang resibo, walang auditing. Talagang stubborn yung tao, no? Joke lang. Kaya be careful. May nanonood sa atin. Inilawan ko yan kasi gusto kong mauna. Hindi ako nagbubusina. Bihira. Kung minsan, nagbubusina na ako. Kung kailangan. Yan. Sa mga punta sa pagdating sa bahay, never ako nagbubusina. Meron akong remote control doorbell. See? We don't have to blow our horn then disturb our neighbors. See? Ano ka ba? Mayaman ka? Kahit mayaman ka pa, sir, bastos yan. Dapat kung mayaman ka, hindi ka bastos. Okay, bye-bye. Wala na akong gallery. Ilang gig na to? Siguro may 5 gig na tong na-consume ko for this day. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Magpakayaman kayo at magpakabait, ha? Oy. Romara? Romualdez Marcos Aranita, Romara? I love you. Ayusin nyo ang buhay nyo. Ang mga mansyon nyo. Marcos, mga mansyon nyo. Trillions yan, mga ginastos nyo. Una punta yan sa mga Filipino people. Hindi siguro magkanda hirap-hirap. Bye-bye! Okay. He is the God of the past, the God of the present, and He is the God of the future. He is Emmanuel, God with us. So let's lift our voices and give Him thanks for being with us here tonight. Ng taga Davao. Halos nakikita ko infrastructure, build. Ngayon, budol. Ito airport ng General Santos City ito. Maliban sa mga skyway na ginawa, may mga airport na binago. Walang build ngayon, puro budol, ha? Or nakaw. Grabe ang infrastructure nung kay tatay. Hindi ba kayo naawa? Kayo, ha? Iniisip nyo, madala nyo sa impyerno yung mga kayamanan nyo. Napakawalang kwenta nyo. Totoo. Ito, General Santos City International Airport. Nakita mo yan, oh. Yan. Kanina pa ako nag-vlog dito sa loob. April 15, 2025. Binago. Oh.
Yung mga leader natin, mga hypocrite. Yung bago ngayon, kay Junior Marco Ken, walang ginawa.